Lumalala ang tensyon sa South China Sea. Biglang nagkaroon ng putukan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Isang malaking Chinese drone mothership na tinatawag na Jutian ang lumipad. Mula rito ay nagpakawala ito ng maraming UAVs na mabilis na lumipad papunta sa isang US base sa tinatawag na First Island Chain. Sa base ng Amerika, tumunog ang air raid siren. Agad na naghanda ang mga sundalo para sa depensa. Pero may kakaibang nangyari. Sa halip na magpakawala ng maraming missile o gumamit ng anti-air guns, kakaunti lang na US drones ang pinagana mula sa base. Sa unang tingin parang hindi sapat ang sagot na ito. Paano lalaban ang ilang drone lang laban sa napakaraming paparating na UAV? Habang papalapit ang mga drone ng Amerika sa swarm ng China, biglang may nangyari. Isa-isa, nagsimulang bumagsak ang mga Chinese drones. Hindi sila tinamaan ng missile, hindi rin sila nabangga. Bigla na lang silang tumigil sa paglipad at nahulog. Nagulat ang mga Chinese commander habang pinapanood ang kanilang drone swarm na unti-unting nawawala. Habang nangyayari iyon, nagpadala naman ang Estados Unidos ng guided missiles papunta sa umatras na Jutian mothership. Parang eksena ito sa science fiction, pero sa totoong buhay, posible na ito. Matagumpay nang nasubukan ng Estados Unidos ang isang bagong anti-drone system na kayang pabagsakin ang mga drone nang hindi gumagamit ng bala o missile. Ang sistemang ito ay tinatawag na Coyote Block 3NK. Ang NK ay ibig sabihin non-kinetic. Ibig sabihin hindi ito gumagamit ng banggaan o pagsabog para pabagsakin ng target. Ang teknolohiyang ito ay maaaring maging mahalagang sandata ng Amerika kung sakaling magkaroon ng labanan sa China, Russia o Iran. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa mga video na inilabas ng US Army mula sa Yuma Proving Grounds sa Arizona noong early 2026, ipinakita kung paano gumagana ang sistemang ito. Ang Coyote Block 3NK ay bahagi ng mas malaking sistema na tinatawag na Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System o LIDS. Ginawa ang sistemang ito para labanan ang maliliit at mababagal na drone na mahirap makita. Ito ang uri ng drone na kadalasang ginagamit sa swarm attacks. Sa isang test, humigit kumulang 10 drones ang sabay-sabay na lumipad papunta sa target mula sa iba't ibang direksyon. Layunin ng test na makita kung gaano kahusay matukoy ang mga drone. Gumamit sila ng isang Ku-band radio frequency detection system. Kasabay nito, sinubukan din ang kakayahan ng Coyote na tukuyin ng target at umatake ng mag-isa. Ayon sa video na inilabas ng manufacturer na Raytheon, naging matagumpay ang test. Sa footage makikita na ang mga paparating na drone ay bigla na lang nawawalan ng kontrol at bumabagsak habang lumalapit sa Coyote system. Pagkatapos ng misyon may isa pang kakaibang nangyari. Sa halip na masira ang Coyote drone ay ginabayan papunta sa isang malaking net kung saan ito nahuli ng ligtas. Dahil dito maaari pa itong gamitin muli sa susunod na misyon. Ipinapakita ng test na ito na ang Coyote Block 3NK ay halos handa ng gamitin sa tunay na operasyon. Posible pa nga na ginagamit na ito sa ilang lugar ngayon. Ang teknolohiyang ito ay nagsimula bilang proyekto, ilang taon na ang nakalipas. Noong February 2021, nagbigay ang US Department of Defense ng $33 million contract sa Raytheon upang paunlarin ang Coyote Block 3 Autonomous Strike Capability. Bahagi ito ng programang tinatawag na Future Advanced Strike o FAST ng US Navy. Layunin ng programang ito na gamitin ang sistemang ito sa unmanned surface vessels at unmanned underwater vessels. Ibig sabihin, maaari itong gamitin sa mga robot ships at robot submarines. Ayon sa plano, inaasahang matatapos ang pangunahing development phase ng proyekto pagsapit ng February 2024. Malaki ang naging progreso ng proyektong ito sa mga sumunod na taon. Noong April 2022, nagbigay muli ng dagdag na pondo ang US Department of Defense. Nagkaroon ng $10 million contract modification para sa pagpapatuloy ng development ng Coyote Block 3. Ang layunin ng bagong pondo ay gumawa ng launch tube system na maaring ilagay sa isang unmanned underwater vehicle o UUV. Sa madaling salita, hindi lang mula sa lupa o himpapawid, maaring ilunsad ang sistemang ito. Maari rin itong ilabas mula sa isang unmanned vehicle na nasa ilalim ng dagat, kasama sa kontrata ang paggawa at pag-deliver ng mga air system na gagamitin sa demonstration ng UUV platform.
Bukod dito, kailangan din ng Raytheon na magbigay ng systems engineering, integration work at test support para sa dalawang mahalagang programa. Ang una ay ang High Volume Long Range Precision Strike mula sa Unmanned Surface Vessels. Ang ikalawa ay ang High Volume Long Range Precision Fires Program. Hindi lang paggawa ng teknolohiya ang sakop ng kontrata. Kasama rin dito ang pagbibigay ng field support personnel, paghahanda para sa test operations, safety coordination, at pamamahala ng buong programa. Kasama rin sa plano ang pagdagdag ng kagamitan mula sa gobyerno para sa payload at mga test operation. Ayon sa orihinal na plano, inaasahang matatapos ang mga gawaing ito bago matapos ang November 2023. Pero hindi pa doon nagtapos ang proyekto. Noong May 2023, nakatanggap muli ang Raytheon ng mas malaking kontrata. Ito ay isang cost plus fixed fee contract na nagkakahalaga ng hanggang $147 million. Ang layunin nito ay kumpletuhin ang development at modification work na kailangan para sa Coyote system. Sa ilalim ng bagong kontratang ito, inaasahang matatapos ang proyekto pagsapit ng Christmas Day 2024. Sa pinakahuling test footage na inilabas, makikita na ang Coyote drones ay inilunsad mula sa ground-based launchers. Ibig sabihin, malinaw na gumagana na ang sistema sa lupa. Ngunit hindi pa tiyak kung ganap na itong nasubukan mula sa mga unmanned naval platform tulad ng unmanned surface vessels at unmanned underwater vehicles. Gayunpaman, may mas malalim na ibig sabihin ang timing ng matagumpay na test na ito. Hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya. May kinalaman din ito sa politika at negosyo sa loob ng defense industry ng Estados Unidos. Noong January 2026, naglabas si President Donald Trump ng isang executive order na nagbigay ng babala sa mga defense contractors ng Amerika. Ayon sa utos na yon, maaaring higpitan ng dividends at stock buybacks ng mga kumpanyang gumagawa ng armas kung hindi nila mapapabuti ang paghahatid ng kanilang mga produkto. Kasunod nito, inanunsyo ng Pentagon na magsasagawa ito ng malawakang performance evaluation sa mga pangunahing defense contractors. Isa sa mga kumpanyang direktang tinututukan ay ang RTX Corporation, ang holding company ng Raytheon. Kasama rin sa listahan ang iba pang malalaking defense companies tulad ng Lockheed Martin at Northrop Grumman. Sa madaling salita, nasa ilalim ng malaking pressure ang mga kumpanyang ito. Kailangan nilang pabilisin ang produksyon ng mga armas habang patuloy ding nagbibigay ng magandang kita sa kanilang investors. Sa mga nakaraang taon, napakalaki ng naging kita ng mga kumpanyang ito. Bagamat bumaba ng halos 1% ang presyo ng stock ng RTX matapos ang anunsyo ni Trump, nananatiling malakas ang performance nito sa mas mahabang panahon. Kung ikukumpara sa 1 year na nakalipas, tumaas ang halaga ng shares nito ng higit sa 60%. At kung ihahambing naman sa loob ng 5 years, umabot na sa humigit kumulang 175% ang pagtaas nito. Dahil dito, ang matagumpay na test ng Coyote Block 3 NK system ay maaring makatulong sa Raytheon na mabawasan ang mga kritisismo sa kumpanya. Lalo na dahil kamakailan ay nagkaroon sila ng ilang delay sa delivery ng ibang proyekto tulad ng AGM-154C, Joint Standoff Glide Bombs at SM-6 missiles. Kung tuluyang ma-deploy ang Coyote system sa mga military units ng Estados Unidos, maaari itong maging isa sa pinakamahalagang teknolohiya laban sa malalaking drone swarm attacks sa hinaharap. Ang tagumpay ng proyektong ito ay malamang ikatuwa hindi lang si President Donald Trump. Posible rin itong ikatuwa ng mga investors ng defense companies, lalo na kung iisipin ang potensyal nito sa modernong digmaan. Ang Coyote Block 3 ay hindi pangkaraniwang sandata. May kakayahan itong naiiba sa karamihan ng drone systems na ginagamit ngayon. At ang ganitong klaseng teknolohiya ang madalas pinag-aaralan ng mga analyst kapag pinag-uusapan ang hinaharap ng drone warfare. Ang Coyote Block 3 ay hindi agad nagsimula bilang ganitong klase ng anti-drone system. Ito ay ikatlong version lamang ng isang mas matagal ng drone platform. Bago ito, mayroon ng Coyote Block 1 at Coyote Block 2. Pareho nang ginagamit ng militar ng Estados Unidos. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang platform na ito sa mga operasyon ng Amerika. Ang pinakaunang version, ang Block 1, ay nagsimula pa sa isang proyekto ng US Navy Office of Naval Research noong 2004. Ang layunin noon ay gumawa ng isang maliit na drone na maaring ilunsad mula sa isang sonobuoy launcher.
Ito ang launcher na karaniwang ginagamit ng mga eroplano upang maghulog ng sensors sa dagat para hanapin ang mga submarine. Ang planong drone ay tinawag na Sonochute Launched Unmanned Aerial Vehicle o SLUAV. Ang layunin nito ay simple, magbigay ng malayong surveillance para sa P-3C Orion Patrol Aircraft nang hindi kailangang ilapit ang eroplano sa panganib. Ang kontrata para gawin ng drone ay napunta sa kumpanyang Advanced Ceramics Research Incorporated. Kalaunan, ang kumpanyang ito ay binili rin ng Raytheon. Matapos ang ilang taon ng development, unang lumipad ang Coyote drone noong 2007. Ang drone ay nakapak sa loob ng isang maliit na canister. Maaari itong ilabas mula sa barko gamit ang sonobuoy launcher o mula sa lupa gamit ang pneumatic tube launcher. Kapag inilabas na ang canister mula sa launcher, magbubukas ang isang maliit na parachute upang paghiwalay ng canister mula sa drone. Pagkatapos nito, kusa namang bubuka ang mga bahagi ng drone. Lalabas ang dalawang pares ng pakpak. Lalabas din ang dalawang vertical tail at bubukas ang mga propeller blade. Pagkatapos nito, iikot ang maliit na electric motor at automatikong lilipad ang drone. Mayroon itong GPS navigation system na nagbibigay daan upang magsagawa ito ng automated missions. Ngunit maaari rin itong kontrolin ng operator gamit ang line of sight data link kung kinakailangan. Ang pangunahing gamit ng Coyote noong una ay para sa ISR missions. Ang ibig sabihin ng ISR ay intelligence, surveillance at reconnaissance. Sa madaling salita, ginagamit ito upang magmasid, mangalap ng impormasyon at magmonitor ng target. Ngunit hindi lamang iyon ang kaya nitong gawin. Maaari rin itong lagyan ng kinetic warhead. Kapag may ganitong warhead, nagiging loitering munition o drone na pang-atake ito. Ito ay drone na kayang umikot sa isang lugar habang naghihintay ng target bago umatake. Hindi nagtagal ay ipinakita rin ng Raytheon ang isa pang kakayahan ng drone. Ito ay ang swarming technology. Sa ilalim ng programang tinatawag na Low-Cost UAV, Swarming Technology or LOCUST, ipinakita na maaaring gumana ang maraming Coyote drones bilang isang coordinated group. Sa sistemang ito, ang mga drone ay kayang magtulungan sa isang misyon ng sabay-sabay. Ang kakayahang ito ay ginagamit din sa Block 2 at Block 3 versions. May isang maliit ngunit nakakatuwang detalye tungkol dito. Ang locust ay balang, isang insekto na kilala sa paglipad bilang malaking grupo. Kaya akma ang pangalang ito para sa isang drone swarm program kung saan maraming drone ang sabay-sabay kumikilos. Para itong isang grupo ng drone na umaatake ng sabay-sabay. Ngunit kahit kayang gumalaw ng Coyote bilang isang grupo, may isang malinaw itong kahinaan. Hindi ito ganoon kabilis kumpara sa ibang drone. Sa mga sitwasyon kung saan kailangang habulin ng mga mabilis na paparating na drone, maaring maging problema ang limitadong bilis nito. Dahil dito kinailangan pang pagbutihin ang disenyo. At dito nagsimula ang pagbuo ng mas advanced na version ng drone. Ang Coyote drone ay hindi kalakihan. Ngunit sapat ang laki nito para sa isang canister-launched UAV. May haba itong humigit kumulang 3 feet. Ang wingspan nito ay halos 5 feet. Ang bigat nito ay nasa paligid ng 13 pounds kapag wala pang warhead. Dahil sa sukat nito, madali itong gamitin sa launcher tubes. Kaya rin itong lumipad hanggang 30,000 feet ang taas. May communication range din itong humigit kumulang 80 miles mula sa control system. Dahil dito maganda itong gamitin sa malawak na surveillance missions. Ngunit may isang malinaw na limitasyon ng unang version ng drone. Ang pinakamabilis nitong takbo ay nasa 80 miles per hour lamang. Ang normal na bilis nito ay humigit kumulang 63 miles per hour. Para sa modernong drone combat, mabagal ito. Kung haharap ito sa isang Russian Geran drone, mahihirapan itong makahabol o makipagsabayan sa bilis. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang limitasyong ito upang magamit ang Coyote sa mga military operations. Ang Coyote Block 1, lalo na ang mas bagong Block 1B version, ay naging mahalagang bahagi ng US Army Howler Counter-Drone System na ginamit simula 2019. Bumili ang US Army ng libu-libong unit ng drone na ito. Ginamit sila sa dalawang pangunahing system. Ang una ay ang Mobile Low Slow Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System o MLIDS. Ang ikalawa ay ang Fixed Site Low Slow Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System o FSLIDS. Ang mga sistemang ito ay ginawa upang protektahan ang mga base laban sa maliliit at mabagal na drone. Hindi lamang ang US Army ang gumamit nito.
Noong 2018, nagsimula ring gamitin ng US Marine Corps ang Coyote Block 1B bilang bahagi ng kanilang ground-based air defense counter-UAV system. Habang patuloy na ginagamit ang Block 1, nagsimula naman ang Raytheon na gumawa ng mas advanced na bersyon. Malaki ang naging inspirasyon dito ang mga nangyayari sa Ukraine War, kung saan napakahalaga ng mga drone sa labanan. Dito nabuo ang Coyote Block 2. Kung ang unang version ay para sa surveillance, ang Block 2 ay ginawa bilang interceptor drone. Sa madaling salita, isa itong anti-drone weapon na kumikilos halos tulad ng isang surface-to-air missile. Ang drone na ito ay pinapalipad gamit ang rocket-assisted launch. Kapag nasa himpapawid na, pinapagana ito ng maliit na turbojet engine. Iba rin ang disenyo nito kumpara sa unang version. Sa halip na malaking pakpak, gumagamit ito ng strakes sa katawan at 4 na flip-out fins upang manatiling stable habang lumilipad. Ang warhead nito ay gawa sa tungsten fragmentation. Ginawa ito upang sirain ang maliliit na drone. Kaya nitong umatake ng target sa layo na hanggang 9 miles. May kakayahan din itong umatake muli kung makaiwas ang target sa unang attempt. Mas mabilis din ito kumpara sa Block 1. Ang bilis nito ay umaabot sa 345 miles per hour. Sapat ito upang mahuli ang karamihan ng drone na papalapit sa target. Dahil sa malaking improvement na ito, nagpasya ang US Army na i-upgrade ang kanilang counter-drone systems. Ang mga sistemang Howler, M-Leads at FS-Leads ay unti-unting pinalitan upang gamitin ang Coyote Block 2 at Block 3. Dahil sa malaking improvement ng Coyote drones, nagpasya ang US Army na palawakin pa ang paggamit ng sistemang ito. Noong December 2023, inanunsyo ng US Army ang plano nilang bumili ng malaking bilang ng Coyote Interceptor drones. Kasama sa planong ito ang pagbili ng humigit kumulang 6,000 Coyote Block 2 units at 700 Coyote Block 3 units. Bukod dito, may plano rin silang bumili ng mga launcher at radar system para sa depensa ng mga base. Kasama sa listahan ang 252 fixed launchers, 52 mobile launchers, 118 fixed Ku-band radar systems at 33 mobile radar units. Bukod sa mga ito, kinontrata rin ng Raytheon upang magbigay ng maintenance at repair support para sa hindi bababa sa 15 Coyote systems. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang gagamitin sa loob ng Estados Unidos. Plano rin itong ilagay sa iba't ibang forward deployed locations kung saan may presensya ang US military. Sa kasalukuyan, ang mobile leads ay may malinaw na configuration. Ang pangunahing platform nito ay isang 4x4 MATV military vehicle na may mine-resistant armor. Sa ibabaw ng sasakyang ito ay may turret na may 2-round Coyote launcher at isang 30mm XM914 automatic cannon. Meron din itong electro-optical sensors na tumutulong upang makita at masundan ang paparating na drone. Kasama rin sa system ang mast-mounted Ku-band radar na tumutulong makita ang target at gabayan ang Coyote interceptor drones. Hindi lang iisang sasakyan ang bumubuo sa buong mobile LIDS system. Karaniwan ay may pangalawang MATV vehicle na kasama sa setup. Ang pangalawang sasakyang ito ay may dagdag na sensors at electronic warfare equipment. Ang trabaho nito ay tumulong makita ang drone, guluhin ang signal ng kalaban at bantayan ang target. Samantala, iba naman ang disenyo ng fixed-site LIDS system. Ito ay isang 2-part palletized setup. Ibig sabihin nakaayos ito sa dalawang magkahiwalay na platform. Ang unang pallet ay may 4-round Coyote launcher kasama ang mga sensor na tumutulong sa pag-detect ng drone. Ang ikalawang pallet naman ay may Ku-band radar system na siyang nagtatrack sa mga paparating na target. Ang sistemang ginagamit dito ay tinatawag na Ku-band Radio Frequency System o CURFS. Mas malaki at mas malakas ito kaysa sa ginagamit sa mobile version. Pareho silang gumagamit ng parehong software at system design. Pero mas maliit ang panels ng mobile system para madaling mailagay sa sasakyan. Samantala, ang CURFS system ay mas malaki dahil ginagamit ito sa mga permanenteng depensa ng base. Bagamat karamihan sa paggamit ng Coyote system ay nasa lupa para sa US Army, maaari rin itong gamitin sa ibang operasyon. May plano rin ng US Navy na gamitin ang teknolohiyang ito sa dagat. Noong March 2025, inanunsyo ng Navy na balak nilang lagyan ng Coyote Block 2 interceptor drones ang ilang Arleigh Burke-class destroyers. Kasama rin sa planong ito ang paggamit ng isa pang interceptor system na tinatawag na Anduril Roadrunner M. Ang layunin ng programang ito ay simple.
magkaroon ng mas murang depensa laban sa attack drones kumpara sa paggamit ng malalaking surface-to-air missiles. Malaki ang diferensya sa presyo. Ang Coyote Block 2 ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $100,000 bawat isa. Kung ikukumpara sa mga missile ng US Navy, napakalaki ng matitipid. Halimbawa, ang SM-3 Block 2A missile ay nagkakahalaga ng higit sa $36 million bawat isa. Ang SM-3 Block 1B naman ay nasa halos $12 million bawat missile. Ang SM-6 missile ay nasa humigit kumulang $4.3 million bawat isa. Samantala, ang SM-2 missile ay nagkakahalaga ng nasa pagitan ng $1.2 hanggang $2.3 million depende sa variant. Ang Evolved Sea Sparrow missile o ESSM ay nasa humigit kumulang $1.8 million bawat isa. Kahit ang mas murang missile ng Navy, ang Rolling Airframe Missile o RAM, ay nagkakahalaga pa rin ng humigit kumulang $905,000 bawat isa. Kung ihahambing, napakalaking tipid ang paggamit ng Coyote Interceptor drones laban sa mga murang attack drones. Halimbawa, ang Iranian Shahed 136 at ang Russian Geran 2 drones ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng $20,000 hanggang $80,000 bawat isa. Samantala, ang mas bagong Geran 3 na may jet engine ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $100,000 hanggang $150,000 bawat drone. Sa ganitong sitwasyon, halos pantay na ang presyo ng interceptor at ng drone na pinabagsak nito. Mas makatuwiran ito kumpara sa paggamit ng missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ngunit mas nagiging komplikado ang sitwasyon kapag ang kalaban ay China. Ang ilan sa kanilang loitering drones ay mas mura pa. Halimbawa, ang Feilong 300D drone ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $10,000 bawat unit. Ang Shenzhen Skywing drone na halos kahawig ng US Switchblade drone ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $13,000 bawat isa. Hindi pa kasama ang warhead at control system. Mayroon ding mas advanced na drone ang China na tinatawag na Sunflower 200. Mas mahal ito kumpara sa naunang mga modelo, ngunit inaasahang mas mababa pa rin sa $100,000 ang presyo nito. Dahil dito malinaw na sa hinaharap ng drone warfare, hindi lamang teknolohiya ang mahalaga. Mahalaga rin ang presyo ng bawat ginagamit sa labanan. Kung mas mura ang pag-atake kaysa sa depensa, maaaring mahirapan ang isang bansa na pigilan ang napakaraming drone sa isang swarm attack. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga sistemang tulad ng Coyote Block 3 NK kung paano mabilis nagbabago ang depensa laban sa mga drone attack. Habang dumarami ang mga bansang gumagawa ng mas mura at mas maraming drone, mas nagiging mahirap pigilan ang mga pag-ataking ito gamit ang mga lumang paraan ng depensa. Kung ang depensa ay laging gumagamit ng mamahaling missile para pabagsakin ang murang drone, mabilis mauubos ang resources ng isang bansa. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang mga bagong teknolohiya na kayang harapin ang maraming drone ng sabay-sabay. Hindi na lamang iisang target ang kailangang harapin. Sa modernong laban, maaaring 12 ng drone ang sabay-sabay na paparating. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang bilis ng deteksyon, ang kakayahan ng sistem na magdesisyon, at ang gastos ng bawat depensa tulad ng lakas ng armas. Ipinapakita ng Coyote Block 3 NK ang isang posibleng direksyon ng depensa laban sa drone swarm sa hinaharap. Sa halip na umasa lamang sa mga missile at baril, gumagamit ito ng mas matalinong paraan upang pigilan ang mga drone bago pa sila makarating sa target. Habang patuloy na umuunlad ang drone technology sa buong mundo, malamang na mas marami pang ganitong sistema ang lilitaw sa mga susunod na taon. At habang mas nagiging mura at mas madaling gawin ang mga drone, mas nagiging mahalaga ang mga sistemang kayang harapin ang mga ito ng mabilis at epektibo. Sa bagong panahon ng digmaan, hindi na sapat ang lakas lamang. Kailangan din ng bilis, matalinong teknolohiya at mga sistemang kayang makasabay sa mabilis na pagbabago ng modernong labanan. Sa huli, malinaw ang isang bagay. Sa mga susunod na labanan, ang pinakamalaking hamon ay hindi lamang kung sino ang may pinakamaraming drone, kundi kung sino ang may pinaka-epektibong paraan upang pigilan ng mga ito.